Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na kuugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Usapang Agrikultura. Ang inyong source of daily agri-news. Talakayang siksik sa kaalaman. Hatid ay impormasyon mula sa pamahalaan. Pagpapayaman sa ating mga likas na yaman para mas mapaunlad pa ang isa sa mga paunahing kabuhayan sa ating bayan. Usapang Agrikultura. Dito lang sa Radyo Pilipinas. Sprang from a dream to restore the livelihood gravely hit by Super Typhoon Yolanda in 2013, Tabok Fisherfolks Association, or TAFA, came about equally carrying a burning commitment to work up their way to recovery. TAFA, in its budding year, started with 112 members upon establishment in August 2013. And almost a decade after putting up the People's Organization, to bring relief among the residents of Tabok, Libertad, Antique, this has grown to 130 members with 72 males and 58 females who have been walking hand in hand to improve their lives after braving catastrophe. As they tread their path of reviving fishing operations, the Philippine Rural Development Project of the Department of Agriculture, through the recommendation of the Provincial Local Government Unit, directed their rather headstrong aspirations into reality, approving them a 999,950 peso Lambaklad livelihood project, which was reinforced by the Regional Project Coordination Offices under IREP component. Ang project po namin ay tinatawag na Lambaklad Livelihood Project. Ito po ay isang uri ng panguhuli po ng isda na ginagamitan po ng nets and ropes. So ito po ay naka-assemble sa ilalim po ng dagat at ito po ay may mga sand o bags na pumipigil po sa nets para hindi po siya umakyat. Ito pong Lambaklad Livelihood Project po ay talagang environment-friendly gear po siya kasi ito po ay hindi nakaka-apekto sa kapaligiran. The system of fishing operates with one master fisherman or maestro, 3 rondas or watchers, and 20 busos or net pullers. The master fisherman would first assemble the busos upon signal of rondas through waving a flag queuing for another haul from the nets. Upon collection of the catch, the busos are then looking into their nets for damages and fixing them at once before they would hurl the nets for another pull-in, done 2 to 3 times per day. On the pursuit of reviving their daily source of income, the association observes a number of best practices, upholding their unifying goal to increase the income of the members by at least 59% annually, from 30,000 pesos to 47,834.11 centavos. Provide employment to at least 30 persons in the locality, and increase membership by 5% annually. On top of their initiatives or best practices, TAFA incorporated a weather monitoring mobile application, Windy, which helps them keep the weather in check for conditions that would possibly affect their operations, owing to the core of their association of restoring the livelihood devastated by typhoon. Members, particularly the fishermen crew, were trained and educated to make use of the technology at their advantage. It is being regularly monitored and cross-checked for accuracy and efficiency. Further, among the maintenance practices likewise observed were the monthly nets off, or the suspension of fishing operations, intended for net cleaning upon accumulation of moss, which lasts for a week, and a total nets off lasting for a month.
Ang Lambaklad po ay nagsisimula po siya ng January to May. And then may total units off po kami na tinatawag pag June to September. Kasi yung time po ng total units off is habagat po siya dito sa place namin. So magre-resume po yung aming operation September up to May ulit. Tuwing total units off po, bali ang ginagawa po ng aming mga members ay ang kumpunin po yung aming mga nets, lilinisan po siya, tatanggalin po yung mga lumot, at i-repair po yung mga balsa, yung aming mga pump-boat kung may sira po, para po maka-prepare din po para sa operation po namin sa susunod po na mga buwan. So sa time po na total units off, meron din po kaming capability building, mga trainings na kinakandak po namin para tuloy-tuloy po yung aming kaalaman. Kung kahit wala kami pong operation, tuloy-tuloy po yung aming kaalaman para po sa pagpapatakbo po ng aming project. Now clocking to its 10th cycle of operation, the Lambaklad Livelihood Project has shown continued increase in sales since 2018, having 6,718.61 kilograms of fish catch, which translates to 506,084 pesos recorded sales in its first year, and 8,952.70 kilograms of fish catch, translating to 995,221 pesos in 2019, and 9,971.85 kilograms of fish catch, which translates to 1,138,652 pesos in 2020, and 11,485.45 kilograms of fish catch, translating to 1,579,948 pesos in 2021, and 33,340.30 kilograms of fish catch, which translates to 4,380,256 pesos in 2022, respectively. Being an established organization, the profit-sharing scheme is being employed with the association, firstly compensating the rondas on duty for the day with 10% from the gross sales, whereas a weekly 30% are utilized for the fisherman crew and the remaining 60% for the association share. With TAFA's civil society organization accreditation, various grants from the regular programs of the Department of Agriculture came their way and have been an additional income-generating activity among its members. Few of these are trading capital assistance amounting to 332,100 pesos under the DA Ahmad 6, various support to enterprises, supplementing the trading capital for fish buying and selling activity of TAFA last November 5, 2021. Kung total units off po, wala po kaming Lambaklad operation, so wala po kaming income. Meron naman po kaming alternate sa isa naming project na tinatawag po na Talipapa. Ang TAFA Talipapa po ay binigay din po sa amin ng regular fund ng DA na ginamit po namin para sa pagbili po ng mga isda, gulay, manok, mga karne sa mga local farmers po namin dito sa aming barangay. Yung purpose po talaga niyan is para makatulong din po sa aming mga local farmers na mabili po ang kanilang mga produkto. Nakakatulong din po yung aming Talipapa project para po sa community po namin kasi medyo malayo po kasi yung place ng bayan po namin na pumunta pa sila doon para bumili po ng kanilang mga kailangan sa kanilang mga bahay. Dahil meron na po kaming Talipapa, usually dito po talaga bumibili, lalo na po yung mga members po namin. Tanatangkilik po talaga at ng mga kalapit po namin ng mga barangay. This is coupled with the enhanced kadiwa ni Ani at Kita financial grant assistance under Type B category or logistical support, amounting to 1 million pesos for the procurement of their own delivery truck to address the challenges in delivering their product to the market due to frequent lockdowns during pandemic. And in 2023, another enhanced Kadiwa grant amounting to 1,500,000 pesos for the procurement of equipment,
Materials and labor for the expansion and operations of Lambaclad Enterprise is underway. With the expected expansion of the enterprise, it aims to employ another 20 fishermen and would open employment among the residents of Libertad Antique. Notably, as the association eyes for sustainable livelihood, they allocated 40% of their income as contingency fund, as maintenance of their fishing equipment, and as allocation for the planned expansion of the livelihood project. Para po sa aming contingency plan, meron po kaming nakalaan po na 40% mula po sa aming gross sales. Ito po ay tinatabi po talaga namin para po may magamit po kami sa maintenance po ng aming Lambaclad project. So ito rin po ay gagamitin po namin kung sakaling magkakaroon na po kami ng time na po kami ng expansion para sa isa pong unit ng aming Lambaclad. Born from a steadfast desire to recover from the damages brought by Super Typhoon Yolanda, the Lambaclad Livelihood Project has stood on its feet and has been serving hope with the fisher folks of Libertad Antique with the help of the Philippine Rural Development Project, Regional Project Coordination Office 6, DA AMED 6, and the Provincial and Municipal Local Government of Antique. Maayong aga sa ating mga naglalagay, sa ating mga live viewers, sa ating mga Facebook. Maayong aga gid kag sa tanan natin ng mga farmers, sa tanan natin ng mga fisher folk, sa Municipal Agriculture Office sa bilog ng Western Visayas, sa ating Provincial Agriculture Office kag City Agriculture Office man. Maayong aga sa ating tanan kag isa na naman kaadlaw panibag-o nga topiko ang atong pag-istoryahan sentro sa aton mga kauturan ng mga indigenous people dito sa Western Visayas kung
sa diin yung 4K program sa Department of Agriculture nakahatag na sa pila ka mga intervention, pila ka mga suporta agud nga mabuligan kag mapasan yung pagid ang palangubihian sa aton nga mga kauturan nga mga IPs. Gani sa mga episode makaupod nato ng isa man sa mga leader sa isa ka asosasyon diri sa Western Visayas nga miyembro o kung katapo man sa Indigenous People Park nakaambit sa pila ka mga intervention from the 4K program sa Department of Agriculture, Western Visayas. Ma'am, ayong aga, pagpanamiyaw sa aton tanan ng mga tagpanamati. And pwede mo ba lang ma'am introduce ang imong pangalan, ang imong asosasyon, ag ang imong address? Ako si Irene Donito Vigorente. Tubo man i-proper uyang ni Bakaw Aklan. Amon nga asosasyon nga Indigenous People of Uyang. Yes, ang una nato nga pamangkot ma'am, ano bala ang mga nagapanguna nga mga commodity o mga agricultural products nga ginaproduce naman niya sa aton nga asosasyon specifically sa Barangay Uyang sa Bakaw Aklan? Una sir, hay, itawan kami at 4K and abaka. O abaka pa makaon sir, hay, damat-ama doon nga asimsuman. Yes. Sa bulig na 4K, itawan na abono. Nagtausan dahil mga materialis, mga saduko, para sa mga pala, mga bara. Kung pangaywa sir, hay, nagtaon man sa hapon and mushroom. Tapos hay, nagpag-breeding sa nakamon and abaka fiber. Ang mabuhi ito ay abaka fiber. Kani ko mga sir, ay nag-ipon na kami, mga materialis. Nagigyan ako dyan sa kalibo. Kani mo ka sir, ay may dala kami ng product. Kung sinilid ang bakal. Tapos sir, ay may amon mga nilid na tao do puki nga sa muskubidak. Kaling sir, makarahay ito ay materialis, pero may wak na tao ito. Pero preparado na makarabaan ng pag-ipato ito. Pero sir, ay sa ako kumatang sir, ay medyo ginamit na tubuki. Makabulig man sa amon nga bilang IP, para kauyang, makabulig sa among mga inunga sa uling inagdaw, kung amon man nga atipanon, amon man parahon. Yun na lang sir, kaabo ang programa tubuki. Kung kami sa mga aklanong bukid nun, hay, amon man nga i-adapt sa among kabalimon. Bali, abak ka din inyong amin. Abak kagit sir, ang amon nga pangitanan sa yang Bakaw. Pila na kamo ka years, ma'am, pila na ini kaya tuig ining Indigenous People of Uyang? Ano na sir, 7 years na. Wow, 7 years na. And sa 7 years ninyo pag-operate, ma'am, paano ninyo gina-market match ang inyong mga produkto? Pero karon sir, hay, may amon na bayad ko sa barrio sir. Tapos hay, dinadeliver iya sa deliver sa Bakaw. Pero dinadeliver. And madamo naman ka ma'am ng mga na-imprahan na kasabukan ng mga market matching sa DA40 program. Ano naman ang mga pagpangangkat o kung mga challenges nga ginapakatubang ninyo? Okay man sir. Ginaatubang man namon sir, ginaprepararan man namon para gaantiho kami kung ano na to mga ahensya at 4K. Ginaintindi din namon sir para makatuon kami ako sa uling edad daw ay bisan kami makaubraw na kami bisan na kami lahat mo. Yes, so how about naman ma'am no, sa pag-transport sa ating mga produkto? May ara ba kita sa mga challenges o kung pagpanghangkat nga ginapakatubang po na ginabiyahe naton o kung ginadulong naton ang ating mga produkto? Oo sir. Paano ginabudayan na bitaw sir sa ako? Madami. Bawa ko may among produkto ay nabudayan dito kami. Kasi uabit tulay o among Aklan River. Ang ginahabal-habal bahalin ito sa Barangay Uyang, pato yan sa Banmok Bakaw, ay ginahabal-habal ang sir, ang single ng motor, yun ang nabulayan ito sa amon. Sa imong pagpananaw, ma'am, anong mga suporta from the government o from the Department of Agriculture, specifically with the 4K program, ang kinahanglan agud nga mas makataas pagid ang volume o kung mas makanami pagid ang kalidad, especially sa aton nga abaka products. Kung ano ganahan ng sir, ay kapag makain mga machine, kaya ito ang kami ng sir na abaka, paagit ang sir sa manumano. Sa dito nga, hingatan sa among ito.
Dapat po lang sir, parehas mana dapat may among machine, dapat daw may among na service kami po, Yes. maskin, alang, gusto, na, doon ba among nabutuyan ito sa among ng mga produkto. May ano pa gigan ron sir, alipat ako gali, may kupi para maging tao. Okay. Linda, ay kaso yan, bukupi nga to sir, ay, haliliya, ano talagang sanda, medyo, Yes. balda lagi sa nakaabot sa amon. Sa kiri at ang na. Ang aton nga abaka products, mambiin ini nakalabot. Kasi doon na to sir, naginhatag na baka, kasi nakabukti yung sumbong, kasi lang nakatag. And sa palaabuto, nabi ma'am no, in the future, ano pa gid ang mga plano, especially sa aton nga organization, ang indigenous people o yan, may kangkanan sa pagpasanlog pa gid yan sa aton nga produkto. Ang plano naman sir sa abaka namang ginhatag sa puti, kung kuhaan tani sa produkto, ang ginaiya ang kung sino ang produkto sila, ang amon pala ng mga pili pala sa abaka, hinatagan na ang amon asosasyon para may pundo ang amon asosasyon. Pero ang natrabaho, may ara man sila dividindo, pero ang asosasyon baka kinaya namon. Bali, pila ka mo kabilog, ma'am, sa inyong assessment? 155. 155. Registrado na sir. Registrado na sa DA kag sa DTI. Sa Duli. Sa Dole. So, paano nyo ma'am gina-manage with the numbers of 155 ka mga miyembro sa association? Paano nyo gina-manage o kung gina-distribute ang mga responsibilidad sa inyong mga miyembro? Amon daw siya nga sa member abi nga po sir. May mga abi, may amon abi daw siya nga sa isa ka bulan pala siya. May amon nga ano bala, ulo bala kami sa 50 pesos sa isa ka bulan. Sining sang amon na presidente sa amon asosasyon. Kung magdamo na ang amon kwarta, amo na ang ako wala mo pala sa amon ka grupo. Katagan man sila sa magtutubuan bala sir. Para nga may putog hapon ang amon asosasyon. Yes. Sining pagit sang amon presidente to sir. Iligi pala kami sa amon kinataon ni sang poke sa mga pato. Para magdamo pala ang pato, hinasilan man ang kami ng mga members sir. Doon ang amon kita kasigdanay. Aside sa abaka ma'am, ano po ginigiba natin ng mga products na rabal kita mga livestock o kung poultry o kung iba ng mga... Sa poke sir, wala pa sir. Ang ginhatag lang sa poke, ang mga sa muskulida, pero wala na ito sa muskulida. Hatag sila sa mga bago. Pero aside sa ginhatag sa poultry, ma'am, ano po ang gina-produce natin ng mga agricultural ng mga products? Sa amon. Sa inyo lang. Sa amon lagi. Damo nun sir, may amon mga product kami ito ng mga bago namin sa amon na sir, ang bamboo buko. Ang niya sa amon. Madamo ang mga product sa amon sir, mga saging, gabi ka mga kamuti, madamo yan. Kaso lang sir, malayo pagdala dito sa barangay na. And sa ato naman ma'am, yung sa part naman sa may mga kabataan ito. Oo sir. Paano nakabulig naman niya ang pila ka mga pag-produce natin sa agricultural products sa atong area sa ka-eskwela naman niya sa ating mga kabataan. Marami ka ako sir ay sabi ako sir kapag-yes, sabi bakul lagi na sir. Sir, walo ka bitog sir akong bata. Pero subong sir, iyo ko tatlo. Pero ang bulik sa gobyerno, kami sa DSWD, kapag niya nga paginabang ko. Kaya gani sir, ang aking bata ang isa, hindi na sa pulis ko. Pero para sa akon, ang bulik sa gobyerno, mapapulgin niya ang bulik para sa aming pagpapagbulik. And ang regarding naman ma'am sa mga training kag sa paghanas naman sa pila ka mga agencies natin, specifically ano sa Department of Agriculture, paano naman nakabulik ang DA4K program, may kaangkana naman niya sa pag-improve sa imo nga ihibalo o kung imo nga knowledge kag skills as an IT farmer kag producer. Damo na sir, ang mabulik sa DA program. Labi na sir, ang ginahatag sa amon ang puno kag mga bini. Ang ginahatag ko sa amon ko abi, nagpa-training ko ang isda. Subo kami sa kabata, maayon na siya mag-bini, maayon na siya pasang kal. Depende na yan sir sa tao. Kung kisa man gali sir, may nahatag man ang gobyerno
why man gina-adapt man isang iban, ginabaliwala lang. Pero may ara man sir, hindi man talaga tao na magkakabla sa gobyerno sa mga amo sila ang mga training. May ara man natutunan, may ara man sir. Oo. And ikaw naman niya ma'am, no, as farmer, as mangunguma, ano naman nakabulig ang pila ka mga trainings sa Department of Agriculture. Ay, para sa akong sir, kada may training ko sa barrio, yan, kasaligid ako kay walang ko sir sa una ang mga tao ko sa mga IT sa barrio. Mag-work na rin yung wanda, pag-upra. Marami sa mga training, unang-una sa DTI. Pangaywa ang ano, tag mga sa farmers. Tuduan kami sir sa kami kami katanong sa kulay. Kay subong din tagaan gani kami sa poke sa mga city ko. Kaya sila sa mga disulugar. Kaamo ko sir ang kalabasa sa mga pino, okra. At subong sir may dalagani akong mga pino. Yes. Ikaduha na sir, naghatag ng poke sa seedling ko sa uyang. Sa una nga ginhatag, damo na ito mga ginhatis. Sa ikaduha sir, sa panghatag nila ito sa poke. Kaya naman ito damo kayo nagkukulang sa amon sir, kumakawag sa amon, sa amo na nagkita. Ang diferensya lang sir sa amon, ang tao kasi kapan. Kaso lang sir, ang climate change lang dito sa amon. Nagpabago-bago. And regarding naman ma'am na sa atin ng mga bilang katapos kita o na part kita sa IT community, paano naman ang DA 40 program nagabulig sa pag-preserve sa ating mga cultural practices samtang gina-improve nato ng ating livelihood. Okay ba kasi? Okay man ang buli sa poke sa amon. And ginamake sure ma'am no ang ating cultural bilang katapos kita sa IT community is being preserved. We are so thankful man ka ang 40 program again design gid mo para sa ating mga IT ng mga kauturan. Sa subong ma'am, may araban kita mga ongoing ng mga trainings o kung mga pagpanghanas nga ginapasakupan na nga mas mapasangyog pagid iya ang aton nga asosasyon. So sir, ang training sa nga amon nga ginapaabot karon, pwede din kami sa Bukaw sa ano. Ang haribon sa mong sir, ari naman kami sa Kalibo sa 8-9-10. Nag-training kami sir kung paano maputiktahan ang among Aklan River Watershed. Karon man, damo-damo ni subong ang ato sa among kapatid mga pulis na bala, maghahatid sa lugar. Amo ni ang gatriningan namon subong nga bawal na kung kani sa among to ka itasan. Amo naprotektahan namon subong sir. Amo sa mga training namon subong nga nag-abot ka madamo ka training ang ginamit dapat sa mga IT. And as part sa uyang indigenous people of uyang ma'am, paano naman nakabulig iya ang pag-attend no, sa pinaka mga trainings sa Department of Agriculture sa pagpadugang ng iya sa ating mga customer. Mahalaga gid sa sir ang sa DA program kapag-training sa mga pumuluyo labi ng isang indigenous people. Ay sa una sir, ang mga tao sa amon hindi kabalo na sa mga sa baka kay gintubuan niya na sa DTI. Ako may wala ayun ko na sa paano ba lang makatraining ang mga tao kung gingalin ang mga materialis. Tutos ko pa sila sir para makaayos ang mga tao. And curious lang ako ma'am no, bilang parte o kung kabahin sa IT community, sa subukan ng mga practices from your ancestors naman niya sa mga aton mga kanunuluan, ang sa gihapon ang gina-apply natin sa pagpanguma. Subong sa amon sir, ang inaabot subong tinatubuan ng tali kami sa training kung paano nagpupra-pura sa mga native na mga ginagamit sa panguma. Pero ang mga tao ko, why man ginagamit ang na-apply ko sa mga gamit sa mga dali sa compost. Hindi kaya kay nakuha sa una, gagamitan natin training sa kalitas, wala nga natin sa France. Paano kami mag-ubra pala sa mga hilo o ginagamit pala sa mga kasapat-sapat sa uma. Hindi niya makuha, hindi na yan namon magbakal kami diri sa Ako na iya, ang nabugaya namon, damo mong tani training, pero hindi bigyaman makuha ang mga tawag na, mga talagang kung sa amin, hindi na mabakay. Ang ginahatag na sa amin yung mga pagduduk. And sa nga nang ginakabahin kita ng mga especially ang aton nga organization,
nga naging parte sa DA40 program. Ano ang una natin nga napatsyagan bilang parte sa komunidad? Sa una-una, sir, damo bigla ang nag-aabot sa among lugar na umaayon sa among nakabulig. Nakabulig sa tanan namong sa una, sir. Nakakaiba big subong. Nagbago na gid kami sa dahil sa pag-training, paano sa mga experience. Mas kinuha niya pinapusan ko ang mga tao. Nagatuon dito sa training. Saan mo ka pinapusan? Kung ikaw wala nagpamati, nag-aayo pag-ib. Sinaya, sir, sa And if may ara ka mga suggestions ma'am no kon panawagan sa aton nga program sa DA40 program, ano pa gid ang imong mga suggestion o kon ma-recommend agud nga ma-improve pa gid ang pila naton ka mga delivery specifically sa mga programa naton nga nagbubulig sa aton nga mga IT communities. Gusto ko tani, sir, sa gobyerno, especially gani sa PA program. Gusto ko gitani nga dugangan pag daw suporta para sa amon sa IT. Para ba lang matunanit namon kung ano gid ang ikamayad bala sa amon pagkamuti. Dahil kami to nga mga IT ginakulang pagidya kami. And sa subong mama, you mentioned 165 no? Mga members, mostly mga sa inyong organization o kung sa inyong association, pila ka makabilog na officers? 18. 18. And ano ang imong ganing designation na? Public Information Officer ako, sir. Okay, bilang isa ka public information officer, paano mo mang gina-spread o kung ginapalabot ang pila ka mga impormasyon sa ato naman iyang asosasyon kag sa ato naman iyang mga miyembro sa indigenous people of Oyan? Sir, ako nag-sir, may wifi naman. May wifi naman, sir. Kaso lang, ang pinsa na sir sa ako. Sige, nag-tranaw. Isa kami din ko siguro, mga tatlo ang adlaw kami may power ko. Pero ang aming ginagamit ko sir, ano ang radyo, yung awag ito. Kaya ito, sobrang kami ko sa adminan. Kaso na sir, ang akong may utod ako din sa sa Libacaw. Ayun ko, nagigna. Siling nila sa akon, Ning, adi ang ako ngayon. Ning, may ara akong meeting. Siling ko palagi itong mga upod sa inyong mga officer na may meeting. Dala ka mo dito sa baryo, kung hindi rin man sa Ilino. Kaya ka pinagpawaman ko diyan. Sa linggo, sa mga mata ko, may meeting din ako sa ating asosasyon. Kaya sir, pag kabatikan sila sa mga grupo, may meeting sa aming asosasyon, dali kita, kung nagigubaya ang mga asosasyon. Siling sa among kapitan, among nga chip, ay ang chip la, ang asawa ko, kakasawa sa chip. Siling sa chip, maayong nagdagpo kong drib, sa radyo lang. Kaya kung magpadagyaw, bali sila sa among mga training. Kung gimitan na. Huwag niya problema sir, kung may ara lang ang kinataon ko lang mo. And sa subong mama, kung may aray kamatagan sang mensahe o kung pagpasalamat, pwede din na pagpaambit o makapalabot sa pagpasalamat pinagis sa ating programa. Una sa tanan, nagpasalamat ako sa Ginoo nga bisan iya kami, ipatawag kami ay programa hay. Gaabot kami iya agmiyado among gawas. Una sa tanan, nagpasalamat ako sa DA program, sa Anaitpoki program, sa amon nga asosasyon, kung waro among asosasyon hay, wa man mag-abot tayo mga programa. Ngani nga, una abi nga mag-abot ko asosasyon hay, makabiting anay ko kaya para pala na sunduan ba na? Ako na ang ginapasalamatan ko sa gobyerno, ginapasalamatan ko ang mga hatag na bulik alin sa DA program, 40 program, kabay pa nga madugangan bala ang ginhatag sa amon, ang mga training nga ginhatag sa amon, kabay nga madugangan bala sa gobyerno. Ako matunan pagyapo namon, duwa namon lumalawig. Thank you, sir. And lastly na lang, ma'am, may gusto ikaw nga itamyawon o kung i-shout out o mga kataan, itong mga katapo sa ibang asosasyon. Pwede gid ma'am makag-greet sa ila. Sa mga ako ay iyawan ako sa Iloilo. Iya ako gina-interview ako at amon nga bilang leader iya ay ayan nga brad daw sa akong asawa, sa akong maimanghod. Kapay nga una ka mga tanaw sa akon nga
sa amon nga presidente, among asosasyon na iyawon kami. Bilang kami isa ra ninyo maka surugoon it barangay Uyang hay intuwa namo para maabot to atong handom sa atong asosasyon. Kabay nga madugangan pa to atong programa kita tanan hay gahiring gyud. Salamat gid. Once again, si Ma'am Irene from Indigenous People of Oyan, from Barangay Oyang, Libacaw, Aklan, na naghatag din sa iyang experiences, kag iyang istorya, may kaangtanan sa pagbaton o kung mga benefits naman niya nga ginpanabot sa DA40 program. Ginatamyaw man naton si Ma'am Glenda Himatay, ang focal person sa DA40 program, and the rest of the 40 program nga naghatag isang suporta sa atong mga IP communities, not only sa Libacaw, Aklan, but all over Western Visayas. Ginatamyaw man naton ang katapos ng DA Western Visayas ang atong Regional Executive Director, Director Dennis R. Arpia, kag ang atong duha ka Regional Technical Director, ang atong OAC Director for Operation and Extension si Ma'am Maria Teresa Solis, and for Research and Regulation si Director Zarlina P. Cuello. Ginatamyaw man naton nga hepe sa Information Section si Sir James Earl Ogatis, and the rest of the personnel of Rafis team. Maayong aga sa atong tanan. Sa masunod natin episode, isa na naman ka-istorya sa ating mga kauturan ng mga IP sa ating mga pagtutukan. Gani, bantay lang sa ating mga programa. Salamat din si Chan Candelario from DA Western Visayas. Maayong aga sa atong tanan. Raising livestock is a demanding but rewarding way of life. From the quiet hours of dawn to the bustling activity of the market, every step requires dedication and skill. Today, we take a closer look at the journey of a hardworking farmer as they tend to their animals and bring them to the Leon Livestock Auction Market. As early as 12 a.m., Manong Edwin wakes up and ready to begin his day. He carefully prepares his livestock for transport, ensuring they are in the best condition for the auction market. By 1 a.m., he and his team pull their stops, making their way to the Livestock Auction Market, or LOM. Selling livestock is not just about bringing animals to market. It's about careful selection and preparation to get the best price possible. Sellers and buyers start arriving, eager to engage in the bustling trade. Each livestock is carefully weighed on the digital weighing scale. After weighing, every animal is assigned a number, making it easier for buyers to track their chosen stocks. Pag-abot isang baboy, before siya ikiluhon, gina-check anay ang iyang barangay certification. And then, hindi, why isang kiluhay nga matabo unless nga why pa maabot ang buyer. At saka, while nga nagakilo, katanaw man ang mga farmers na kung sabihin, mabalaan nila kung pila ang kilo sa ilang baboy. After that, ang aton nga kuan, ang aton nga buyer, makuha siya sa cash tickets o kung ang weighing slip nga sa diin dira ma-indicate ang kilo sa iyang baboy para nga i-presentar sang tag-iya sa buyer nga amo na ang kilo sa iyang baboy para nga ibayaran na. The livestock class and weight are recorded for transparency and accuracy. At a livestock auction market, each stock is meticulously inspected by potential buyers. Every detail, from size and weight to overall health, is carefully evaluated. As the bidding process unfolds, buyers compete for the best livestock. In the end, the highest bidder secures the stock, ensuring a fair and competitive marketplace. Ang advantage kid ma'am kay man
Sang before, ang mga baboy, yawan kami ka pangita kang amon nga nga kung sinoong mabakal. Usually ga sa tinda lang ang dalaganan ka mo. Gadlagan ang tagiya sa market and then ipa sa manug iyaw. Unlike Subong, kung may auction market, may mga buyer kita halin sa Sagwa, sa mga city, pag sa ibang pang lugar nga nagakadto diri. So hapos lang gid ang pagbaligya sang baboy ka mga tao diri sa Leon, usually mga member. Ang LEPA kagang mga member ya nagapasalamat gid sa LOM kay man naging matawhay, naging mahapos amon kung paano namon ibaligya ang amon mga baboy kag ang presyo hindi kami maperdi kang presyo sa pagbaligya ka baboy. Kay man sa una, ang baligyaan ay pamata lang, tapos kisa hindi pa sigurad ang kung pila kiloya. So, kung sumahon mo kisa sa may kapital mo ngagin, isa perde ka pa. Unlike may loan, makakita kita ka mga buyer nga alin sagwa, kag hindi masyado mag-stagnant amon baboy dire sa Leon. Kay siyempre may mga buyer kita kay kung ang tinda lang hindi man kasarang itong kay sa pagkadamo agrisya diri sa Leon. A long-standing tradition of livestock trading thrives in Leon, Iloilo. Established in 1978, the once named as Carabawan has evolved into a vital economic hub, the Leon Livestock Auction Market, supporting farmers, traders, and the local government. From January to July 2024, the Leon Livestock Auction Market recorded a total transaction value of 177,740,900 pesos. The highest revenue came from hogs, contributing 78.1 million pesos, followed by cattle at 62.2 million pesos, and carabao at 33.6 million pesos. This continuous economic activity highlights the market's vital role in sustaining local livelihoods and regional agricultural growth. Just to give you the idea, Leon before, we have challenges na facing in the management of our livestock auction market. Well, one of those is the limited facilities that includes the shed, and then the problem on drainage, and then the manual weighing, of course, before we've been doing that. And also, the limited access of the traders, because of lack of promotion. And we have a long duration of transactions during that time. It took the personnel around 10 hours, just to complete the transaction, or just to just to give the services to our clients as well, and also a limited revenue. I am appealing, nagapangabay ako sa mga pumuluyo natin sa Banwakang Leon that buruligan natin dyan. Not only nga nag-benefit kita, kang atin nga pangabuhian di dyan, kag ang atin lagi kada ginalantaw nga mas makabulig pagid sa economy kang atin pumuluyo. Kami naman di dyan sa munisipyo lokal kang Banwakang Leon, rest assured that we will do our best as mayor of this town. Himuon naman ang tanan-tanan para mas ma-improve pagid kag kilalahan ang Banwakang Leon, not only the summer capital of the province of Iloilo and the fruit and vegetable basket of Iloilo, but the livestock hub of the province and the whole Philippines. From a small trading post at the back of the municipal hall to a thriving livestock auction market in Barangay Talapungan, the Leon Livestock Auction Market has continuously adapted to the needs of farmers and traders. With the support of the Japan 2KR project and local government investments, the market has undergone major upgrades. Part of the consideration why ang Leon was considered as a livestock hub is the population of the livestock in Leon. Actually, if we try to look at statistics, would say that
municipalities of Leon and Cabanatuan are the major livestock producers in the province of Iloilo. Sa tulad, makita natin ang mga improved infrastructures, no? Makita natin ang ating administration building, no? Court na siya, mga cater na siya, damo o numbers ng mga clients natin na makasansak, rain or shine matana. We have our fences, na makasecure kang ating mga clients and our livestocks. And makita man natin sa tulad, simentado rin ang ating selling area kag ang mga dalan. So, very comfortable rin mag-transact ang ating mga farmers and traders sa ating livestock market. Secondly, ang ating improved nga animal shed. So makita natin na mas organized rin ang ating livestock market. Naka-separate no, ang mga large ruminants natin ng cattle ang Carabao. So may area mata ng allotted for hogs, for goats, and for our poultry. Sa tulad, we're very fortunate na may digital lang kita, no, and calibrated na weighing scale. Kasi diin na mas transparent kung kana in terms kilo, no, makita na di farmer once kilo ng sapat, no, kag mismo si buyer makita na kung pala kilo ng sapat. And we have also our improved system of operation. So kanakauna gaw sa kami sa 4 pero nag-end kami alas 2, no, alauna. But for now nag-end kami sa kami alas 4, nagatapos kami 7 to 8 a.m. So while rin so part yung mga transaction, so mga baka na nandun dyan subject for pick up rin kang mga buyers. So makita natin na may improve sa transactions. It's because ang mga documents na kinanglanan ni buyer or ni farmer, bigyan na mismo may issue sa livestock market natin. So bigyan na presence ka natin yung Municipal Treasurer's Office sa pag-issue ka mga certification, bigyan natin yung Municipal Agriculture Office, ang ating PNP, no, na mag-issue. So, one-stop shop na na, diyan na available mismo sa atin. Ang ating improvements no, sa ating livestock market na kung yung bulig sa ating mga livestock racers at the same time sa ating mga buyers. No. Sa ating livestock racers, halos ka ng plan yung ginadara dito sa livestock market at Mabakal. It's because ang mga buyers, damo rin na ganyan kung makadto sa Leon para magbakal. So, and then, luwas sa Tagalion, damo naman ng mga adjacent municipalities, no? O even iba ng mga provinces sa Gakantor, dito para ibigay lagi ng baka nila. So, mas healthy rin subong ang transaction no, sa ating livestock market. It's because damo rin supply. At the same time, damo naman ng buyer. Okay. So, in terms of sustainability, no, ang ating local government unit, nag-appropriate ng kang budget no, para sa maintenance ng operation, no? Kag-facilities lang natin yung livestock market. So, this is why, every year may mga development kita ang makita sa ating livestock market. And nag-focus man ang ating mayor sa mga personnel kung saan diin nag-provide the batang dyan no, kaplantilla na mag-operate no, o mag-handle ang ating livestock market. So we have 5 personnels no, na na-assign dyan and under the sa management no, kang Municipal Agriculture Office. Yearly, nagkanda kami kang assessment no, together kang ng stakeholders, nagkanda kami meetings, no, paghinunanan with our traders, with our buyers, with our livestock racers, so kung paano mag-improve no, ang sistema kag management kang ating livestock market. With over 8.7 million pesos in funding from both the Department of Agriculture and local government unit, the Leon LOM now offers organized trading, enhanced security, and modern facilities that ensure fair and efficient transactions. So primarily, ang office is in charge of the collection of all income related to the auction market. So may mga employees, kami may mga personnel kami nga naka-fill dito, kag sila ang nagapang-issue sa receive sa payments and nag-issue sa resibo or cash tickets sa mga payers or mga clients natin dito sa market. At the same time, kami man ang nag-record ng income, kag nag-monitor ka income, kag kami man ang nag-deposit ka income sa banks natin. So, for auction market, nag-collect kita kang entrance fees sa mga nagasulod na mga ruminants, ginatawag ng dano. And then, nag-collect man kita kang weighing fee. So, kung magamit sa nakakiluhan para magpakilo, nag-collect man kita. Also, yardage and transport fees. So, mag-in and out gani ang mga
ang mga baboy or baka, nagakulit kita kung transport fees nanda or transport clearance. And may ano man kita, ownership, kung magpa-transfer ka, ownership, may ginabayad man. And kung ako magpa-certificate of ownership, but also magpa-transfer kang ownership, may ginabayad man. So, ang ownership of transfer, mostly regulated by Bureau of Treasury. So, may share si Banwa, may share man si Bureau of Treasury. Sa ano lang na sa transfer of ownership lang ang mga couples natin. So, firstly, ang sa transparency, what we did was to put tarpaulin na signage outside in the loan. No? Kung makakadto ka mo dito, you will see. So, nakabutang dito specifically kung pila ang ginasukot for entrance fees, pila ang ginasukot for transfer, para transparent sa mga pumuluyo kung pila bayad dapat. No, para ma-avoid ang mga overcharging. And also, gina-remind din naman ng mga nag-post man kami dito nga always ask for receipt. So, this is to ensure na kung ano nila-bayad ka mga farmers or mga pumuluyo, nagasulod kita na sa may kang banwa, sa tundo ka banwa, no? Para magamit natin sa mga picture man ng mga projects. So, ang part po nga ito na income sa atin na auction market is exclusively used sa market na mismo, no? So, ito na nag-import. But part of it, nag-import na sa general fund sa munisipyo. So, for example, mga entrance fees, kag mga kilo, ang makulat naman din dyan, ginabalik din naman to reinvest sa may auction market natin. And also, aside from that, ang mga pundo nga halin sa national na ma-receive natin, ginaano man natin to improve ang ating auction market. Once a stock is sold, it is transferred to the holding share while necessary documents are processed. Before finalizing the sale, sellers and buyers must complete all required certificates, permits, and clearances. These include the disinfection clearance, animal health care certificate, and the local transport permit. Additionally, necessary fees such as the permit fee, municipal business tax, garbage collection fees, and environmental fees must be settled. With all documents and payments in order, the transactions are completed, ensuring a seamless and efficient livestock trading process of the LOM. Behind every thriving livestock market is a team working tirelessly to keep things running smoothly. From ensuring fair trade to helping farmers and buyers connect, the Agribusiness and Marketing Assistance Division of the Department of Agriculture Western Visayas plays a key role in making the livestock auction market a success. So we have different livestock auction markets region-wide, and dalawa sa ating mga auction markets or LOMs are being modernized with the help of the Department of Agriculture, AMAD, BEI, and of course with the help of Japan to KR. Isa na dito yung Leon auction market at isa yung Sibalom auction market sa Antique. So we are regularly conducting progress monitoring ng ating project, given it's a very important trading center for our livestock animals, especially dito sa probinsya ng Iloilo. And as our indicator sa kanilang performance, we are regularly monitoring the transactions. So, volume ng transactions natin sa auction market. We are also coordinating with the AI when it comes to animal welfare. So, kailangan natin i-secure na yung mga animals or livestock na dinadala sa ating auction markets are properly proper yung handling. So, isa yun sa ating sinesecure. So, part yun ng ating capacity enhancement sa ating mga management team or staff doon sa LGU Leon na mayroon tayong allocation when it comes to repair and maintenance. So, kailangan natin i-repair at maintain ang ating system, the facility, because it's a shared facility for our livestock industry players, especially for our farmers, na may napupuntahan silang tamang auction market to give them the right compensation and pricing sa kanilang animals. So we're also securing with our AMAD that we're conducting
annual assessment and monitoring and planning workshop with our auction markets region-wide. So Leon is really playing a pivotal role when it comes to the livestock industry. So we already established the role as one of the most important trading centers. So hindi lang Leo ang municipality o ang nag-trade dira. So neighboring municipalities are coming there because isa sa mga advantage natin as what I've mentioned is yung transparency when it comes to the weighing sa ating mga livestock na pinapasok sa ating auction markets. The Leon Livestock Auction Market is where farmers and buyers meet to ensure fair trade and sustainable livestock production. Salamat sa mga CBA, sa MAU, sa mga personel dyan. Kung ano may problema sa baka, kung masakit, kung purgawin, kag anong problema naman niya, daw na tawan mo ti aksyon, kag suportado man da. Kung problema, kaya ang amo na kani nga dapat kaya nga buwan nga isa pa pirma naman, agpo-prinsipyo para sa pulis. Iklaga may ada pulis ni kantor diyan naman kay para biyay lang for shipment available so para okay wala problema yung naman diyan baka iti ang tao sige man gapon nga balik ka. As the Leon Livestock Auction Market continues to grow, it remains a pillar of economic resilience and agricultural progress in Iloilo. Through collaboration, modernization, and the commitment to sustainable farming, it serves as an inspiring model for other communities in the country. Hatid ay balita, impormasyon at sari-saring kaalaman tungkol sa sektor ng agrikultura sa ating bayan. Usapang Agrikultura kasama ang Department of Agriculture. Alamin ang mga hakbang ng administrasyon para mas mapaunlad pa ang iba't ibang industriya agrikultural at pakinggan ang mga proyektong handog sa mamamayan upang mapalako ang kanilang mga kabuhayan. Usapang Agrikultura, Lunes hanggang Biyernes, alas 5 ng umaga, dito lang sa Radyo Pilipinas. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas.